Hindi naman matiyak ng DOJ kung nasa Czech Republic pa si dating Congressman Zaldico, kaya hindi pa ngayon malinaw kung paano siya mapapauwi. Narito ang express report ni Camille Samonte. Nasa Czech Republic, sina Justice Secretary Frederick Vida at Chief State Counsel Dennis Chan. Sila ang mag-aayos para mapauwi ang dating kongresistang si Zaldico. Nakapulong nila ang ating Philippine Ambassador doon. Ang tanong ngayon, nasaan na si Ko? Sagot ng DOJ, hindi raw nila matiyak kung nasa Czech Republic pa siya. There's no such guarantee. So But we there need is- to respect their laws. So there is a possibility that he may have gone out of Czech. Possible. But we're exploring all things. Basically, ang pinaka natin dyan would be the red notice. But this is actually, pag tinignan nyo itong scenario to, instead of us, di ba, looking at Portugal, looking at other places, no, we know he's in Europe. Ang natanggap nilang impormasyon noong Martes, nasa kustodiya ng Czech Immigration at Polisiko. Yun na ang huli nilang balita. Hindi rin daw makumpirma ng DOJ kung meron bang golden visa o Portuguese passport si Ko. Sakali namang matuklasan na wala na si Ko sa Czech Republic, red notice sa Interpol na raw ang paraan para mahuli siya. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin naaaprubahan ang hiling na red notice ng ating gobyerno. Kung babalikan natin, si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nag-anunsyo sa social media na nahuli sa Czech Republic si Ko. Ang tanong, nagkamali ba ang Pangulo? I don't want to speculate na baka premature, no? Of course, it could be a reality 5 days from now after my meeting, di ba? Could be a reality. I'll report to you again after my meeting with kung ano yung na-validate at na-verify natin. May disappointment? Possible, di ba? Kasi mataas nga, mas hindi yung pagnanasa. Pero ang ipararating natin sa ating mga kababayan, kung ano man ang sitwasyon, di ba? Hindi naman bumibitaw ang inyong Department of Justice. Magkikipagpulong naman si Vida sa Justice Ministry ng Czech Republic para linawin kung nasan si Ko. Nahaharap ang dating kongresista sa mga kasong graft at malversation kaugnay sa flood control scandal. Pero dati na niyang itinanggi na sangkot siya sa korupsyon. Ang itinuturo niyang dawit dito ay sina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.